Tatlong kabataang buhay ang nawala. Tatlong pangarap ang natuldukan. Tatlong pamilyang habang buhay ng magdadalamhati. Ang trahedyang naganap sa Tacloban ay nagpaalala sa ating lahat na ang karahasan ay hindi basta na lamang nangyayari. Nagsisimula ito sa unti-unting paghubog ng isip hanggang sa ang karahasan ay magmukhang normal at katanggap-tanggap. Marami ang nagtuturo sa mararahas na video games at iba pang nilalaman ng internet. Ang pamamaril, pananaksak at pananakit ay nagiging laro lamang. May dulot itong panganib sa mga may murang kaisipan. Ang paulit-ulit na exposure sa karahasan ay maaaring magdulot ng desensitization o pagiging manhid sa dahas. Ngunit hindi ito ang pinakamalaking panganib. Ang higit na mapanganib ay ang organisado at lantarang paggamit ng social media upang manghikayat at mag-recruit ng mga kabataan sa armadong pakikibaka. Sa iba't ibang online platforms, makikita ang mga grupong kaugnay ng CPP-NPA-NDF na nagpapalaganap ng mga mensaheng niluluwalhati ang terorismo. Ginagawang makabayan ang mga terorista at unti-unting hinihikayat ang kabataan na yakapin ng isang marahas na ideolohiya. Hindi ito laro o video game. Ito ay nagaganap sa katotohanan. Hindi ito ordinaryong aktivismo. Hindi rin ito simpleng pagpapahayag ng opinyon. Ito ay sistematikong radikalisasyon. Ito ay online recruitment. Ito ay digital indoctrination. Kapag ang galit ay ginawang malalim na puot, kapag ang idealismo ay ginawang ekstremismo at terorismo, kapag ang kabataan ay ginawang kasangkapan ng armadong tunggalian, lahat tayo ang nawawalan. Ito ang tunay na panganib na dapat nating harapin bilang isang malayang mamamayan sa isang malayang bansa. Kaya't dapat magkaisa ang mga magulang, guro, paaralan, pamahalaan, civil society at buong sambayanan. Hindi sapat na bantayan lamang ang oras ng paggamit ng cellphone. Kailangan din nating bantayan ang mga mensaheng humuhubog sa isip ng ating mga anak at ang mga grupong nagsasamantala sa kanilang idealismo at kahinaan. Ang social media ay dapat maging daluyan ng kaalaman, pag-asa at mapayapang pakikilahok sa demokrasya. Hindi ng puot, manipulasyon at karahasan. Ang nangyari sa Tacloban ay hindi lamang isang malungkot na insidente. Isa itong malaki at makatotohanang babala na ang karahasan ay nagsisimula sa paghubog ng isip. At kung pababayaan nating magpatuloy ang online radicalization at pagre-recruit ng mga kabataan sa armadong pakikibaka, mas marami pang kabataang Pilipino ang maaaring maligaw ng landas at yumakap sa dahas. Protektahan natin ang isip. Protektahan natin ang kinabukasan. Protektahan natin ang kabataang Pilipino laban sa online radicalization, manipulasyon at karahasang itinutulak ng mapanlinlang na CPP-NPA-NDF. Sapagkat ang tunay na laban ay nagsisimula sa pagprotekta sa kaisipan ng ating mga kabataan.